let's go to our discussion. So dito sa investment purpose talaga, kasi lagi akong tinatanong ano ba dapat yung uunahin ko? Tinatanong ako, ano ba yung magandang investment savings? At ang sabi ko talaga, mahirap sagutin ang ganyang tanong kung hindi mo sasabihin sa akin kung saan mo gagamitin, no? Ano ba yung purpose? Bakit ka nag-i-invest? Kasi parang damit lang yan eh. Designer ako, tapos nagtanong ka sa akin, Sir Vince, anong magandang isuot? Kung bigyan kita ng bikini at saka ng bra, tapos pupunta ka pala sa kasalan, edi wrong yung aking advice sa iyo. Ganon din sa investment. So dapat talaga alamin muna natin yung investment purpose bago tayo mag-ask kung ano yung magandang investment para diyan. At sasagutin natin 'yan, no? Ano ba yung mga magagandang investments for which purpose? Okay. So, ito lang yung framework na lagi nating ginagamit for choosing the right investments. Ito yung ating SEXY investment framework, which stands for secure, encashable, X-factor na may social, environmental, positive impact, at saka yield or returns. At uunahin po natin dyan, no? Priority po ang SEX dyan, security, encashability, and X-factor bago ang yield o ang ating kinikita. Ha? So sex muna ang priority bago ang Y o ang ating kikitain. Yan po ang ating choosing the right investment sexy framework. Okay. So tinanong ko no, ano ba yung mga dahilan bakit nag-i-invest ang mga Pilipino. And actually, pag ita-translate natin yan sa ibang tanong, no, it's actually what makes you happy. Ano ba ang nagpapasaya sa iyo? 'Di ba? Kasi syempre, yung mga gusto mong pag-investan ay makakapagdulot sa iyo ng happiness o kasiyahan sa buhay. No? At ito yung mga isinagot sa akin. So, ang priority daw nila sa mga life goals nila na makakapagpasaya sa kanila ay ang pagkakaroon ng masaya at masaganang retirement, 55%, magkaroon ng sariling bahay, 15%, mapagtapos ang mga anak, 12%, at magkanegosyo, 12%, tapos mabayaran ng mga utang, 4%. So yan yung mga priorities, no? So, yan po yung mga life goals ng mga Pilipino. At ano ko lang, no, i-rundown ko lang yung mga life goals na yan kung nasaan na ba ako. So, unang-una, comfortable retirement. Ako po ay meron ng meaningful and productive retirement since 2009. Ako po ay 31 years old nung naging financially retired. Pero, keri-keri pa rin naman magtrabaho. Kaya nga ngayon, di ba, nandito ako sa Lithuania, wala ako sa trabaho, carry lang kasi carry na, okay na ako financially. Bahay, nung 2010 naman po kami nakapagpatayo ni Edwin yan. Education of children, naku, wala naman po akong mga anak, kaya scholar na lang natin sila on the side, no? Capital for business. So we have 6 corporations that we have established since 2004. And magbayad ng consumer debt. Ayan, wala naman po akong consumer debt. Okay, what are our prerequisites to investing? Ano ba yung mga dapat na ihanda natin bago tayo mag-invest? So ito po yung mga yon ha, na kailangan natin na magkaroon. So unang-una, meron tayong adequate insurance coverage, mayroon tayong emergency savings, mayroon tayong financial plan, at tayo ay walang consumer debt. Okay? So, bago tayo mag-invest, dapat ito muna yung mga ilalatag natin at ihahanda natin para siguradong talagang tayo ay handang-handa kapag tayo ay nag-invest. So, isa-isahin natin siya. Adequate insurance coverage. So sa adequate insurance coverage, ano ba yung dapat nating unahin dyan? So para sa akin, ang dapat na uunahin natin dyan ay ang health insurance. So dahil tayo po ay mayroong universal healthcare, dapat po ay i-prioritize natin na bayaran ng ating PhilHealth dahil yan po ay ang pagtutulungan nating lahat para protektahan ang kalusugan ng bawat isa. Okay? At ang goal po natin dyan ay gumanda at lumaki ang pondo ng PhilHealth para gumanda at lumaki din ang coverage at benepisyo na makukuha natin dito. Ngayon,
admittedly, lalong-lalo na sa panahon ngayon ay kulang na kulang ang PhilHealth, ano? Kaya kailangan ito ay dagdagan ng private na HMO kapag para sa preventive healthcare natin at saka kumuha tayo ng health insurance for emergency care. Okay? Ang wish ko lang sana after 10 or 20 years ay hindi na natin kakailanganin ang HMO at kaunti na lang sa emergency care dahil napakagaling na ng PhilHealth. Yan po talaga ang goal sana natin, ano? Tapos kapag tayo po ay may dependents, kumuha po tayo ng life insurance. Yan po ha, hindi po natin kailangan ang life insurance kapag wala tayong dependents o walang maipapasang utang. Okay? And of course, iwasan natin ang insurance na may investment at all cost. Naku, naglabas na nga, 'di ba, ng statement ang mga top executives ng Banco de Oro na hindi sila pabor sa VUL. Very refreshing. For the first time may nakita ako ng mga industry leaders na nagsabi niyan. I feel so validated. Ayan, 'di ba? At there's a maximum budget for insurance which is 5% of your income. So kapag magbabayad ka ng insurance mo, hindi dapat yan lalagpas ng 5% ng income mo. Pag lumagpas yan, ibig sabihin po niyan ay masyado nang mahal yung binabayaran mong insurance. Okay? Kasi baka may kahalong investment. Kasi kapag pure insurance lang yan, murang-mura po, no? For example, ako, meron akong kinuha na 2 million pesos na coverage, life insurance. Ito po ay binabayaran lang namin ng 7,800 pesos per year. Okay, 7,800 pesos per year for a coverage of 2 million pesos. At ako po ay 45 years old ngayon. Okay? Okay, so that's the first one. Dapat magkaroon na prerequisite to investing, di ba? Adequate insurance coverage. Now, pumunta tayo dito sa pangalawa, emergency savings. So sa ating emergency savings, this should be equivalent to 9 times of our monthly expenses. So kung tayo po ay gumagastos ng 20,000 pesos kada buwan, times 9, that is 180,000 pesos na emergency savings natin. And we should save at least 10% of our income if we are earning less than or equal to 20,000 pesos per month. At tayo naman po ay magbabayad, ay mag-save ng 15% ng ating income kapag greater than 20,000 pesos per month ang ating kinikita. Okay? So, yan po ha, malinaw na. Malinaw. Okay. At saan natin pwedeng ilagay ang ating mga emergency savings na options? Pwede ito sa mga savings account with ATM or online function, mga digital banks, time deposit, modified pag-ibig savings to government bonds or treasury bills, at saka money market fund or bond fund. So, pag titignan natin dito, no, marami tayong mga options kung saan natin siya ilalagay. Pero kung mapapansin nyo, ito po ay usually madaling withdrawin. Ang pinakamahirap na nga dito ay Pag-ibig MP2, which usually takes around 2 weeks to 1 month to withdraw. Pero kaya pa rin, okay? So, wag nating ilalagay lahat sa Pag-ibig MP2, yung ating emergency savings, kasi medyo matagal bago siya ma-liquidate. So, i-distribute natin dyan. No? Pumili kayo ng 2 o 3 dyan, okay na. Okay. So, sa ating prerequisite to investing, so sabi nga natin, insurance, emergency savings, the next one, dapat mayroon tayong financial plan, no? Kasi kapag wala tayong plano, nako, mahirap pong i-charter, no, kung saan tayo papunta. Okay? So, ano ba yung mga steps in financial planning natin? Your financial starting point. So, knowing where you are financially. Nasaan ka ba? Ano yung financial health status mo? I-check mo muna yan. Number 2, set your life goals and priorities. Number 3, mag-decide tayo ng time frame and budget natin, no? That corresponds to those goals and to those prioritized life goals. Tapos, ima-match natin yung ating mga life goals with source of income. Okay? So, kunwari, itong pondo na ito ay para sa retirement ko. Itong pondo na ito ay para sa pag-aaral ng aking anak. So, ganun dapat siya, no? Nakahiwa-hiwalay siya. And then, yung pinakamahirap na parte ng ating financial planning process is implementing and monitoring your
progress. Okay. So going back to our our prerequisites to investing, mga dapat ay handa bago mag-invest ay ito ano 'yan? Dapat ay yung pang-apat natin diyan ay consumer debt free tayo. Dapat ay wala tayong utang na ginamit natin sa hindi kumikitang bagay, 'no? Consumer debt 'yan. Kunwari, tayo ay bumili ng cellphone natin, pero for personal use lang, hindi naman for business. Tayo ay bumili ng damit natin, ganyan, no? So, mga non-earning kasi yung mga yon, no? So, consumer debt free dapat tayo, hindi dapat natin inuutang yung mga yon. So, how do we pay our consumer debt? So, ang unang-una na natin gagawin diyan ay huwag niyo na pong dagdagan ng inyong utang at gumawa po kayo ng listahan ng inyong mga utang para maharap ninyo ang inyong kalaban at ma-assess ninyo, no, kung gaano ba ito kahirap o kadali, no. Tapos, huwag kayong matatakot na kausapin kung sino man yung pinagkakautangan ninyo, mag-negotiate kayo sa kanila at ipaliwanag ang inyong kalagayan, no. I-negotiate natin na ibaba ang interest, i-negotiate natin na habaan ang term o kung ano man, no. Tapos ang pinaka nakita ko na epektibo kapag ako ay nagbibigay ng advice ay magbayad ng loans with the lowest balance first to get a sense of accomplishment. Kasi usually ang nangyayari talaga parang logically, no, and mathematically ay mas maganda na ang babayaran mo yung may pinakamataas na interest. Dahil yung may pinakamataas na interest, diyan yung may pinakamataas na cost eh. Kaya maganda na yan yung uunahin mo sana na bayaran. Kaso, hindi tayo usually logical eh. We are humans with feelings. And psychologically, what we saw na mas epektibo ay uunahin natin magbayad doon sa amount na maliit para magkaroon tayo ng sense of accomplishment. Okay? So, yun. And then, so we given this yung sa pagbabayad ng utang, i-follow lang natin yung 5-15-20-60 budgeting rule na naku, tagal ko lang tinuturo, no, ito. So 5% for insurance, 15% for savings, yung 20% na investments, kung may loan ka pa, yan muna yung gamitin mo ng pambayad ng loan. So anong sinasabi ko rin dito? Una, ang maximum na budget mo na pambayad ng loans ay 20% lang dapat ng kinikita mo. So, kung ikaw ay balak mong mangutang, huwag kang lalagpas sa 20%. Kasi kung lalagpas ka niyan, over-indebted ka na. Kasi kung lalagpas na ng 20% ng kinikita mo, yung pambayad ng utang, edi wala ka ng panggastos, wala ka ng pang-insurance, wala ka ng pang-savings. Kaya dapat hanggang 20% lang siya talaga. Okay? 60% ng ating income, yung matitira, yan yung pagkakasyahin natin for our expenses. Okay? So, yan po, yung ating prerequisites to investing. Pero, sa totoo lang, no, when we talk about attaining financial stability, parang ang laging fino-focus kasi talaga ay personal, di ba? Na parang nasa sa iyo yan kung aayos ang paghawak mo sa pera. Totoo naman 'yun, there is truth to that. Pero hindi naman ibig sabihin na ikaw lang, 'no? Parang kasalanan mo lahat. Hindi hindi 'yan totoo, 'no? Hindi natin kasalanan lahat kung bakit tayo ay nagkakaproblema sa pera. Okay? And let me explain, 'no? So, attaining financial stability is a multifaceted endeavor that extends beyond individual actions. So, kasi nabubuhay tayo sa ating kapaligiran, nabubuhay tayo sa mundo natin at hindi naman natin hawak ang lahat, 'di ba? Ang kapalaran natin ay hindi naman dahil sa atin lang, dahil sa mga gawain natin. Maraming mga factors 'yan na kailangan nating tignan, no? At ang isa sa mga factors na titignan natin dito ay ang role ng government, no? So ang government agencies are actually instrumental in fostering a conducive climate for financial stability that includes the following. Number one, creation of job opportunities, okay? Para ba kasing kapag pinag-uusapan natin yung
pag pinag-uusapan natin yung paghawak sa pera, eh, kasalanan mo dahil hindi ka nakakapag-save. Pero ikaw nga gusto mo naman talagang magtrabaho or gusto mo ng mas mataas na kita, pero yung jobs available sa Pilipinas ay hindi akma doon sa skills mo, underemployed ka or sa mas masaklap, wala kang trabaho, 'di ba? So, 'yan yung isa sa mga roles ng, government para matulungan tayo on how to be financially stable, no? At mag-establish din dapat siya ng favorable business and investment environment. At anong ibig sabihin ng favorable business and investment environment? Ang ibig sabihin niyan ay madali ang pagbi-business, walang mga red tape at 'di ba kasi kapag okay ang mga business, maraming mga trabaho ang maki-create and that will help us in our economy and it will redound to the individual also, no? So, 'yan. Kaya parang ano, ang gobyerno ang role niya ay gumawa siya ng paraan para matulungan natin ang sarili natin, okay. So, 'yan yung, role ng gobyerno. Dapat ang gobyerno din ay mag-develop ng infrastruktura, 'no. For example, 'di ba, ang mahal-mahal ng mga bilihin lalong-lalo na sa pagkain. At isa sa mga solusyon diyan ay kung magkakaroon tayo ng maayos na infrastruktura sa agrikultura. So, suporta 'yan para sa mga farmers at 'pag nasuportahan yung mga farmers, o 'di aayos ang kanilang negosyo, aayos ang kanilang kita, eh, 'di, hindi na sila mahirap. Then they will become less dependent on the, government. Magkakaroon pa tayo ng food security, 'di ba? So, 'yan yung ano, 'yan yung, isa pang role ng government, 'no? And of course, yung government din ay responsible sa pag-provide ng essential services like social safety nets. Katulad ng sa edukasyon, universal healthcare at saka disaster mitigation, 'di ba? Sino ba naman ang may gustong mabiktima ng disaster, for example? At talaga bang, tayo ay may ligtas sa disaster? Kasi kung tatamaan ka talaga ng disaster, tatamaan ka, eh. At unfortunately, kapag tinamaan ka ng disaster, nasa sa iyo lang yung halos lahat ng responsibilidad para tumayo ulit 'no, sa iyong sariling paa. So, ang sinasabi ko dito ay dapat magkaroon ng mas programmatic at institutionalized na programa ang gobyerno para i-assist yung mga tinatamaan ng disasters. Gano'n din sa kalusugan, gugustuhin ba natin na magka-cancer tayo? Hindi naman, 'di ba? At may mga kilala nga ako, mga kaibigan ako na super fit, super healthy lifestyle, nagka-cancer pa rin. So, hindi nila talaga kasalanan, ano? At ang nangyayari diyan ay, again, kargo mo lahat yung expenses for the healthcare costs na 'yan. Eh, hindi mo naman kasalanan lahat kung bakit ka nagkasakit. Kaya dapat talaga meron tayong maayos na mga social safety nets for education, healthcare, disaster mitigation, lalong-lalo na for housing. Okay. So, 'yan. And, ang financial stability kasi yung pag-attain niyan, collective journey 'yan, eh, 'no? Hindi 'yan solo-solo, hindi tayo nag-iisa. Kailangan natin ng tulong ng ating pamilya, kaibigan, ng wider community that includes the private sector, civil society, and the government, 'no? At sana din 'no, ang pribadong sektor ay hindi gino-glorify yung consumerism at mag-promote ng mga bad financial habits, 'di ba? For example kasi yan mga sasabihin, 'di ba? Gusto mo bang magbakasyon, no? Fulfill your dreams of going into a vacation. Oh, credit card mo muna saka mo na bayaran, 'di ba? Hindi magandang mensahe yung mga 'yon. So, ayan hindi natin entirely fault kung bakit tayo nahihirapan financially. Pero meron tayong magagawa. Okay? Ako po si Sir Vince, ang inyong financial guro, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan. Okay. So, nagtanong naman ako, no? Ano ba yung mga dahilan kung bakit hindi nakakapag-invest yung mga tao? At ito yung isinagot sa akin, ano? Unang-una is family obligations and responsibilities. Okay? Overspending,
fear of losing money, at saka not enough time. Okay? So, doon lang sa family obligations and responsibilities, kailangan lang natin i-remind yung sarili natin na hindi natin cargo ang lahat-lahat. Okay? At dapat lagyan natin ng limitation yan. Kung wala ka pang insurance, wala ka pang emergency savings, at wala ka pang enough na retirement fund given your age, hindi ka po financially stable, that means you should not help financially. So, paano ka pwedeng tumulong? Pwede mo po silang ipagdasal, pwede mo silang samahan, pwede mong ialay ang iyong shoulder to cry on, i-introduce mo sila sa mga tao na po pwedeng makatulong sa kanila. Okay? So, yan. Ano naman yung ating mga, ayan na, investment guide for life goals. No? Ano ba yung mga investment na maganda for our life goals? At gaya nga ng sinabi natin kanina, di ba? Ang gusto natin ay secure tayo. So, ang pag-uusapan natin dyan na investment ay emergency, no? Pang-emergency, yung emergency savings natin. Tapos, yung pang-retirement, pangpapaaral sa anak, at saka pagkakaroon ng bahay. Okay? So, unahin natin sa retirement. So, para sa akin, wala talagang tatalo sa SSS, WISP, and WISP Plus kung retirement ang pag-uusapan natin. So, i-maximum natin dyan, no, yung ating contribution. Tapos, magdagdag pa tayo for our WISP Plus. Okay? Sunod ang Pag-ibig MP2, and then rental property, and then government bonds. After that ay rural bank time deposit, and then co-op time deposit, and then co-op share capital. Okay? Para naman sa ating emergency savings, maganda na maglagay tayo sa ating ATM or digital banks. Maganda, pangalawa dyan ay yung rural bank time deposit. Ayan, no, nakaranking na ha, rural bank time deposit. Tapos, Pag-ibig MP2, government bonds, co-op time deposit, at saka co-op share capital. Okay, dito naman tayo para sa edukasyon ng ating mga anak. Maganda, perfect po dyan ang Pag-ibig MP2, cooperative time deposit, rural bank time deposit, government bonds, at saka co-op share capital. Okay? At para naman sa housing, para sa pagkakaroon ng bahay, no? Ang number one ko dyan ay, of course, Pag-ibig MP2, and then co-op time deposit, rural bank time deposit, government bonds. Okay? So yan yung mga primary investments ko for your life goals. At ito naman yung aking mga honorable mention, mga secondary investments for life goals. So money market, bond fund, pera, yung personal equity retirement account natin, at saka yung real estate investment trust. Okay? So, yan yung ranking niya. So, kayo na po ang bahala na mag-review niyan. Pwede niyo naman pong balikan at reviewin, no, kung ano yung ating mga investment na maayos. Okay? Ang negative investment list ko lang po, iwasan natin ang mga ito. Hindi po siya magandang investment para sa atin. Ay ang investment-linked insurance, no, variable universal life. Iwasan din natin ang balance or equity funds ng mga mutual fund o kaya ng UITFs. Umiwas din tayo sa stock market. Naku, hindi po maganda yan para sa atin. Mga cryptocurrencies at saka non-fungible tokens. Ayan, ha? So, iwasan po natin mga yan kung ang mga pinag-uusapan natin ay ang ating mga life goals na pang-emergency for our security, retirement, education of our children, and building a house. Ayan. Okay. So, ako po si Sir Vince, ang inyong financial guro, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan. Okay.